Samantala, sa bahay naman nila Edward, nag-aalala si Aling Amor sa inaasal lang kanyang asawang si Mang Ruben. "Mahal, ayos ka lang ba?" tanong ni Aling Amor nang maabutan niya ang asawa na nakatulala sa bintana. Kanlong-kanlong nito ang mga anak nila. Katatapos lang maghakot ng sinampay ni Aling Amor, pero ganoon pa rin ito nadatnan ang asawa. Tulalang nakaupo habang ang mga mata ay nakapako sa malayo. Tila may inaabangan na kung sino habang walang kibong yakap ang mga anak. "Mahal, tungkol saan ba ito?" tanong uli ng ginang. "Wala, mahal. Huwag mo na lang ako pansinin." Matamlay na boses ni Mang Ruben, halatang walang kabuhay-buhay. "Simula kasi kahapon, nagiging kakaiba ka na. Ano bang problema? May nangyari bang hindi maganda sa trabaho mo? Sabihin mo na sa akin." Usisa ni Aling Amor. Ngumiti si Mang Ruben pero hindi yun umaabot sa mga mata niya. "Parang nagiging katulad ka na rin ni Edward, mahal ah. Aminin mo na nga sa akin ang totoo. Naka-engkwentro mo ba uli sila? Tama ba ako?" Saad ni Aling Amor. Hindi sumagot si Mang Ruben, pero ramdam ni Aling Amor ang sinasabi ng puso nito. Malamang ay nakita uli ng asawa niya ang aswang, pero tila sa pagkakataong ito ay mukhang nag-iwan ng malaking takot sa kanyang asawa ang nangyari. Base sa nakikita niyang ikinikilos ni Mang Ruben, nasa matinding pagkabalisa ito ngayon. Nanganganib na masira ang kanyang kaisipan kung lagi siyang magiging ganito. Kaya naman naisip ni Aling Amor na dalhin na sa bahay nila si Mang Isko para matignan ang asawa na sumasailalim ngayon sa matinding depresyon. Kailangan ito ng tulong ng albularyo para mawala ang anumang sakit o sumpa na nagpapahirap sa pag-iisip ni Mang Ruben. "Dito ka lang, mahal ha. Pupuntahan ko lang si Mang Isko. Sandali lang ako." Wika ni Aling Amor, ngunit tahimik pa rin ang asawa niya. Dali-dali na lang kinuha ni Aling Amor ang lambong niya sa aparador at lumabas na ng bahay. Sumakay ito ng tricycle para madaling makarating sa bahay ng manggagamot. Pagkarating roon ay sinalubong siya ng nagtatakang albularyo. Nagwawalis noon si Mang Isko nang mapansin ang ginang na papasok sa bakuran niya. "Oh, Amor, magdidilim na. Ba't naparito ka pa?" tanong ni Mang Isko habang binubuksan ang tarangkahan. "Kailangan niyo hong sumama sa bahay, Mang Isko. Masama kasi ang pakiramdam ko." Taghoy ng ginang. "Ha? Bakit? May nangyari na naman bang masama kay Edward? Binabangungot ba uli siya?" Balik tanong ng albularyo. "Hindi po ito tungkol sa anak ko, Mang Isko. Si Ruben ang dapat niyong matignan. Hay naku, ewan ko ba kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon." Tugon ni Aling Amor. "Ganun ba? Sige, hintayin mo ako at kukunin ko lang ang mga gamit ko. Mauna ka nang sumakay sa tricycle. Sandali lang nito." Sambit ni Mang Isko at kumaripas na ng takbo sa bahay para kunin ang mga gamit niya. Lumapit naman si Aling Amor papunta sa naghihintay na tricycle. Hindi ito mapakali habang nakaupo. Laman ng isipan niya ang nangyayari sa kanyang asawa. Ilang sandali pa ay lumabas na rin ang albularyo, dala ang isang bayong. Matapos ang ilang minuto ay lumarga na sila patungo sa bahay. Pagkarating sa bahay ay nadatnan nila si Mang Ruben na nakaupo pa rin sa upuan sa harapan ng bintana. "Kunin mo ang mga bata at papuntahin sila sa kwarto. Ako na ang bahala kay Ruben. Sa tingin ko
ay inaaswang siya. Wika ni Mang Isko habang papasok pa lang silang dalawa ni Aling Amor sa bahay. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba Mang Isko, kayo na po ang bahala sa asawa ko. Umaasa akong magagamot niyo siya. Saad ni Aling Amor. Nilapitan niya ang mga anak at sapilitan silang kinuha mula sa asawa. Tahimik lang si Mang Ruben at walang kibo. Pumasok si Aling Amor sa kwarto kasama ang mga bata. Samantalang, nililibot naman ni Mang Isko ang tingin sa paligid ng bahay. May nararamdaman itong mabigat na aura sa loob ng bahay mismo. Kaya agad niyang dinukot sa bayong ang isang bote ng langis. Binuhusan niya ang palad at winisik-wisik sa mga sulok. Hinanap niya sa paligid kung saan nagmumula ang mabigat na aura. Animoy nagwiwisik lamang ito ng holy water. Bukod rito ay sinasabayan din niya ng usal ang ginagawa upang mawala ang mga hibla ng aurang nasa mga sulok ng bahay. Winisikan niya ang kurtina, sala, dingding, pader at kusina. Pumunta rin siya sa banyo. Panay talsik lang ng langis si Mang Isko. Ramdam niyang malapit na siya kung saan nagmumula ang aura. Isang aura na puno ng galit at pagkasuklam. Pagkabukas niya ng banyo ay nagulat siya nang bumungad ang isang manika na nakapatong sa ibabaw ng kubeta. Nahilo sandali si Mang Isko nang matignan ito. Tila may kung anong puwersa ang tumulak sa kanya at nagsara ng malakas sa pinto. Sinubukan itong buksan ni Mang Isko pero ayaw na nitong magbukas. Kaya napilitan siyang puwersahin ito. Isang malakas na tadyak ang nagpabukas sa pintuan. Naghanda si Mang Isko na magsaboy ng langis pero wala na sa loob ang manika. Napansin ni Mang Isko ang maliit na bintanang nakabukas sa bandang itaas ng dingding. Naabutan pa niya ang paglusot ng manika sa bintana. May isang kamay na humihila dito papalabas. Nandito ka lang pala! Humanda ka sa akin! Bulong ni Mang Isko sa sarili at hinabol niya ang aswang sa labas. Mula sa damuhan ay namataan niya ang tumatakbong matanda. Nakasuot ng mahabang palda at nakablusang itim. Sinundan ito ni Mang Isko hanggang sa makarating sila sa malawak na bukirin. May mga puno din sa paligid na nasa gilid lang ng pilapil. Dito kumaripas ang matanda. Kung ganon, ikaw pala yun! Hoy! Huminto ka! Sigaw ni Mang Isko. Tumigil naman ang matandang nakablusa. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Ruben! Banta ni Mang Isko, sabay inilapag ang bayong. May kinuha siya sa loob nito. Nagulat ang matanda nang ilabas ni Mang Isko ang buntot ng pagi. May sandata pala ito para labanan siya. Humarap ang matanda at dito palang namukaan ni Mang Isko kung sino ito. Kilalang kilala niya ito. Ginang Gomez! Gulat ang albularyo sa natuklasan. Matagal din tayong hindi nagkita, Isko. Kumusta na ang pasaway kong estudyante? Saan nang nakangising si Mrs. Gomez? Hindi nakaimik si Mang Isko. Gulat pa rin ito. Parang nagbalik lang sa kanya ang alaala ng kahapon. Si Mrs. Gomez ang guro niya sa sibika at kultura. Paborito niya itong guro, kaya hindi niya ito basta-basta makakalimutan. Dalaga pa noon si Mrs. Gomez noong magturo ito sa elementarya. Samantalang si Mang Isko ay 8 anyos pa lang at nasa ikatlong baitang ng elementarya. Masinop sa pag-aaral si Mang Isko, kaya matataas ang nakukuha niyang marka. Ngunit sa kabila noon, huminto pa rin siya sa pag-aaral dahil nais niyang tulungan ang kanyang ama sa pangingisda sa dagat. May sakit din noon ang kanyang ina.
Kaya naman, doble hirap ang nakapasan sa mga balikat ng musmusing bata na si Mang Isko. Napilitan itong tumigil sa pag-aaral para kumita ng pera at gusto din niyang alagaan ang inang may sakit. Ngunit nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay lumipat ng tirahan si Mang Isko. Pumunta ito sa probinsya para doon magsimula ng bagong buhay. Doon niya natutunan ang panggagamot, gamit lamang ang herbal na mula sa mga bulaklak at ugat ng mga halaman. Tinuruan siya ng kanyang tiyuhin na isang albularyo din sa mga sikreto at mabisang panggamot. Iba't ibang estilo ang natutunan niya, pati na ang mga ipinagbabawal na orasyon. Noong tumungtong siya ng 40 anyos, ay saka palang bumalik si Mang Isko sa Batangas para dito ipagpatuloy ang kanyang mga nalalaman. Ngunit hindi niya inaasahan ang madadatnan niya rito. Pawang nawawalang tao ang kanyang naririnig at ilang karumal-dumal na pagpatay sa mga kalalakihan. Subalit hindi niya malaman kung sino ang may pakana. Hanggang sa mabalitaan niyang may aswang na gumagala sa lugar. Nasundan pa ang mga patayang iyon. Kaya lang hindi matukoy ni Mang Isko kung sino-sino ang mga ito at kung saan sila nagmula. Gayunpaman, malakas ang paniniwala ni Mang Isko na magkakaanak lang ang mga ito dahil halos pare-pareho ang paraan ng pagpatay. Iisa ang estilo. Ito ay ang magmasid at kapag dumating na ang tamang oras, ay saka sila aatake. Bukod rito, kapag may natipuhan ay susundan nila ito ng susundan hanggang sa makakuha sila ng tiyempo at saka rin ito kakatayin. Masama magalit ang angkan na ito, lalo na kapag kinanti mo ang isa sa mga miyembro ng pamilya nila. Buong angkan ang makakalaban mo. Pero ang mas matindi dito ay kapag natuklasan mo ang sekreto nila, hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka napapatay. Kapag nagawa mong makatakas, ang pamilya mo naman ang pagbabalingan nila. Idadamay nila ang mga ito hanggang sa mapilitan kang lumabas ng lungga. Ganoon katindi ang mga pambibiktima. Hindi sila nagpapakita ng anumang awa. "Ikaw ba talaga yan, Ma'am Gomez?" Paniniguro ni Mang Isko. Napangiti ng bahagya ang matanda. "Mukha yatang kinalimutan mo na ako, Isko ah. Kung sa bagay, matagal na panahon na rin naman ang nakalipas simula noong maging estudyante kita. Pero sino mag-aakala na ang inosenteng bata dati na tinuturuan ko ay isa ng albularyo ngayon? Nakakapanibago na talaga ang mundo. Ang bilis lumipas ng mga araw." Litaniya pa ni Mrs. Gomez. "Malaki nga ang ipinagbago ko, ma'am. Salamat sa mga itinuro mo sa akin noon. Maraming bagay talaga ang natutunan ko sa iyo. Ngunit mabubuting bagay lang ang aking kinuha at yung iba ay itinapon ko na." Saan ni Mang Isko? "Hanggang ngayon talaga ay pasaway ka pa rin, bata. Pero makikita natin ngayon kung may natutunan ka ba talaga. Kaya humanda ka, Isko." Lumipad ang lambong ni Mrs. Gomez nang sumugod ito bigla. Naghanda naman si Mang Isko. Pinagbasdan niyang mabuti ang kilos ng matanda upang malaman kung saan ito aatake. Nagulat si Mang Isko nang biglang mag-divert sa kanan si Mrs. Gomez. "Ang tagiliran ko ang balak niyang puntiryahin!" Wika ni Mang Isko. Pinakilos niya ang buntot pagi at hinampas kay Mrs. Gomez. Nakailag ang matanda nang yumuko ito. "Pambihira! Ang bilis niya!" Bulong ni Mang Isko. Huli na para depensahan ang sarili. Gamit ang mga kuko ay kinalmot siya ni Mrs. Gomez. Napahiyaw si Mang Isko mula sa matutulis na kukong bumaon sa kanyang tagiliran. Napunit ang damit niya at dahan-dahang tumulo ang dugo. Napaatras si Mang Isko sa sakit.
Naramdaman niya agad ang hapdi ng kanyang sugat para itong kinalmot ng pusa. Pagkatapos ay binuhusan ng maraming alkohol. "Ano, Isko? Masakit ba?" Pangungutya pa ni Mrs. Gomez. Tiniis ni Mang Isko ang sakit at inihanda uli ang sarili. Sa sitwasyong ito, kailangan niya nang doblehin ang pag-iingat. Wala siya sa posisyon para magreklamo. Kailangan niyang tapusin ang aswang na ito bago pa siya mapatay. "Ano bang nangyari sa iyo, ma'am? Bakit ka naging ganyan?" Wika ni Mang Isko. "Wala ka sa posisyon para magtanong. Ang intindihin mo na lang ay kung paano mo iiwasan ang mga atake ko. Tanggapin mo ito." Sumugod uli si Mrs. Gomez. Tinamaan naman ito sa mukha nang iwas-iwas ni Mang Isko ang buntot pagi. Napaatras ang aswang sa sakit. May kaunting usok na lumabas sa kanang pisngi nito kung saan tumama ang buntot pagi. Unti-unti itong nalalapnos na parang sinabuyan ng mainit na tubig. "Magbabayad ka!" Galit na umatake si Mrs. Gomez. Walang habas na nagpaulan ito ng mga kalmot. Panay naman ang iwas ni Mang Isko. May nakakalusot din, ngunit daplis lang at tinitiis niya ito. Nagswing ang buntot pagi sa ere at tinamaan sa braso si Mrs. Gomez. Nag-usok na naman ito sa init. Sinundan pa ito ng 3 paghataw sa ibaba at napaluhod si Mrs. Gomez. Namumula ang bahagi ng hita nito. Punit-punit ang palda na dulot ng magaspang na dulo ng buntot pagi. "Sumuko na lang kayo, ma'am. Itigil niyo na ito. Ayoko kayong patayin." Wika ni Mang Isko na may katiting pang-awang nararamdaman para sa kanyang dating guro. "Bakit naman ako susuko sa isang katulad mo? Sa tingin mo ba ay ganun lang ako kadaling mapapabagsak? Nagkakamali ka, albularyo." Tumayo si Mrs. Gomez na parang walang nangyari. Mas lalong humaba ang mga kuko nito at mas lalong tumulis. Tumubo ang mga pangil niya. Pero sa kabila ng pagbabagong anyo, ay dismayado pa rin si Mrs. Gomez dahil nasisinagan siya ng araw. Hindi tuloy niya magamit ang buong kapangyarihan niya upang madaling mapabagsak ang albularyo. Gayunpaman, sapat na rin ang lakas niya upang pahirapan si Mang Isko hanggang sa sumuko ito at magmakaawang buhayin. Mabilis na nawala si Mrs. Gomez. Nadama ni Mang Isko na nasa likod niya ito. Humataw siya ng paikot pero nahawakan kaagad ni Mrs. Gomez ang kanyang kamay. "Ano ka? Siniswerte? Ako naman!" Isang malakas na suntok ang tumama kay Mang Isko sa balakang. Parang nayuping lata ang katawan nito nang bumaon ang kamao ni Mrs. Gomez sa kanyang balakang. Napaliyad si Mang Isko sa sakit. Pinasundan pa ito ng aswang ng isang malakas na bomba sa bodega at sa sobrang lakas ng impact nito ay napabuga ng dugo si Mang Isko. Halos lumutang ang albularyo sa ere nang magpakawala pa ng isang sipa si Mrs. Gomez. Tumilapon ito ng ilang metro at ilang beses pang gumulong sa damuhan. Halos mabali ang mga buto ni Mang Isko sa likod nang huminto siya sa pagsadsad sa lupa. Napakalakas ng sipang tinanggap niya mula kay Mrs. Gomez. Hindi niya akalaing may taglay na ganito kalakas na puwersa ang dating guro. Akala niya masusukat niya ito ng ganoon kadali. Ngunit nagkakamali pala siya. Napaungol si Mang Isko habang sinusubukan itong bumangon. Kung hindi dahil sa tulong ng agimat niya, malamang ay patay na siya. Mabuti na lamang at pinoprotektahan pa rin siya nito. "Nakakagulat na kinaya mo pa yun. Mukhang hindi lang yata panggagamot ang alam mo, Isko. Antingero ka rin pala. Pues, hindi kita pagbibigyang makabawi pa." Sumugod pa uli ng mabilis si Mrs. Gomez papunta kay Mang Isko.
Naghanda si Mang Isko sa atake, pero ngayon lamang niya napagtantong wala na sa kamay niya ang buntot pagi, kasama itong tumilapon matapos siyang tamaan ng malakas na atake ng matanda. Nasa tabi lang ito ng puno na bumagsak. Medyo malayo ito sa kanya, kaya hindi ito ganoon kadaling maaabot. Kailangan niya pang ituon ang atensyon sa paparating na kalaban. Wala na siyang pagpipilian, kundi gamitin ang sikretong nalalaman. Nag-relax si Mang Isko at pumikit. Nilagay niya ang kanang kamay sa tapat ng bibig at nag-concentrate sa paghigop ng hangin. Para lang siyang nagro-rosaryo pero walang hawak na anumang armas. Habang ginagawa ito ay umuusal siya ng orasyon. Isang orasyon kung saan tanging mga antingero lang ang nakakaalam. Nagtaka naman si Mrs. Gomez sa ginagawa niya. Ngunit sa halip na huminto ay sumugod pa rin ito. Binugahan ni Mang Isko ang dating guro niya ng tigalpo. Tinamaan ito sa balikat pero daplis lang. "Ah! Yan pala yun!" Mabilis na kumilos si Mrs. Gomez. Naupo sandali si Mang Isko para maasinta ng mabuti ang kalaban niya. Pero hindi niya ito maasintang mabuti dahil maliksing kumikilos si Mrs. Gomez. Masyadong malikot na ang mga galaw nito. Matapos itong malaman ang sikretong armas ng dating estudyante, paekis-ekis ang takbo nito papalapit kay Mang Isko. Mabilis itong nakalapit at matuli na kumikilos ang isang kamay para kalmutin ang mukha ng albularyo. Nasalag ni Mang Isko ang kamay ni Mrs. Gomez gamit ang braso niya. Gumalaw ang kaliwang kamay ni Mrs. Gomez, sabay kabig nito. Dahilan para mabuwal sa lupa si Mang Isko. Punit ang damit niya na magtamo ng kalmot. Napatras ang albularyo. Tinutok niya uli ang kamay kay Mrs. Gomez. Hindi niya maasinta ang mukha ng matanda dahil nakatayo pa rin ito at mataas ang stance. Winasiwas ni Mrs. Gomez ang kamay sa mukha ni Mang Isko. Napatras muli ang albularyo pero naabot pa rin ang braso niya. Napunit ang manggas at dumugo ng matindi ang sugat. Pangalawang beses na siyang tinatamaan ng atake. Masyadong mabilis ang matanda. Tumayo si Mang Isko para paulanan ng tigalpo si Mrs. Gomez. Mabilis na nakakapihit sa kaliwa si Mrs. Gomez at nagpakawala ng mga kalmot. Umaatras at tumidistansya naman si Mang Isko sabay buga ng atake. Tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan si Mrs. Gomez. Nangisay ito sa tindi ng mga tigalpo. Umuusok ang damit kung saan may tama. Pero sadyang matatag ang katawan ng aswang at sumusugod pa rin ito sa kabila ng mga tinatamong atake. Nagpakawala ito ng isang straight slash. Natabig ni Mang Isko ang kanang kamay ni Mrs. Gomez. Nagbitaw pa ng ilang matitinding kalmot ang matanda, pero sinasabayan na ito ni Mang Isko. Naglalaban na sila ng malapitang distansya. Halos magkapareho sila ng liksi. Parehong nagbabatuhan ng atake ang mga kamay nila. Maging ang mga binti nila ay sumasabay rin at parehong nag-uumpugan. Matigas ang mga buto ni Mrs. Gomez pero kinakaya itong salagin ni Mang Isko dahil sa suot niyang agimat. Nagawang mahuli ni Mang Isko ang kanang kamay ng matanda. Umikot siya agad upang pilipitin ang braso nang mahawakan ni Mrs. Gomez ang balakang niya at pinisil ito ng malakas. Napaungol sa sakit si Mang Isko nang matamaan ang sugat nito. Nagawang pigilan ng matanda ang pagbalik sa buto niya. Mabilisan na sinipa ni Mrs. Gomez ang likuran ng tuhod ni Mang Isko. Napaluhod agad sa lupa ang albularyo at mabilis na niyakap ni Mrs. Gomez ang liig ni Mang Isko. Gamit ang bigat ng katawan ay dinaganan niya si Mang Isko para hindi ito makagalaw. Hindi na makariak ang albularyo sa lakas ng aswang.
Lalo't nakadagan sa mga braso niya ang mga tuhod ni Mrs. Gomez. Wala na siyang kawala ngayon. Humigpit palalo ang sakal sa kanya ng hayop na aswang. "Bakit mo ba ito ginagawa? Anong kasalanan ng mga tao sa iyo?" Tanong ni Mang Isko kay Mrs. Gomez. Malaki ang pagkakautang nila sa amin. Pinatay ng hinayupak na pamilyang yon ang kapatid at hipag ko. Ngayon, naghihiganti kami para pagbayarin sila sa kanilang mga kasalanan. Tugon naman ni Mrs. Gomez. Pero hindi iyon magagawa ng pamilya Guerrero. Kilala ko si Ruben. Hindi siya gagawa ng anumang hakbang para ipahamak ang pamilya niya. Malamang nagkakamali lang kayo ng bintang. Baka ibang tao ang pumatay sa kanila. Wika ni Mang Isko. Sinungaling. Nakita lahat ng pamangkin ko ang nangyari. Ang batang yun ang tumapos sa kanila. Pagbabayaran nila ang lahat. Pagbubulgar pa ni Mrs. Gomez na ikinagulat naman ng albularyo. Napaisip kaagad ito ng malalim. Bata! Bulong nito sa isip. Biglang dumaan ang isang asong gusgusin na may kagat-kagat na buto at napatingin dito si Mrs. Gomez. Iniunat agad ni Mang Isko ang binti niya. Tinamaan ng sipa si Mrs. Gomez sa likod. Nakawala agad si Mang Isko sa pagkakadagan sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ni Mrs. Gomez at tinulak ang matanda patungo sa matabang puno. Tumayo na si Mang Isko para bugahan ng atake ang aswang. Umihip ito sa palad at pinatamaan ng tigalpo si Mrs. Gomez. Animoy umiihip lang ito ng balon. Tinutudo niya ang pagbuga ng mga atake pero masyadong malikot ang matandang aswang at nakakaiwas ito sa mga pinapakawalan niyang atake. Nagulat si Mang Isko nang umakyat si Mrs. Gomez sa puno. Mabilis itong nakatungtong sa itaas dahil sa bilis nitong kumilos na parang butiki lang na umaakyat. Nakatapak ito sa isang sanga ng puno habang pinandidilatan siya ng mga mata. Ano ma'am? Tatakbo ka na lang ba? Pangungutya pa ni Mang Isko sa matanda. Nainis naman ang matanda. Akala mo, malakas ka na niyan. Sagot ni Mrs. Gomez. Kung ganon, ba't di mo ako labanan dito sa baba? Halika, nagsisimula pa lang akong ganahan eh. Wika ni Mang Isko. Sinubukan niyang asarin ang aswang dahil ayaw niyang abutin sila ng dilim. Magiging malagim ang mga pangyayari sa oras na lumubog na ang araw. Tsak na mahihirapan na siyang pabagsakin ito kapag nagawa na nitong pakilusin ang mga pakpak. Kaya naman hanggat maaari, dapat niya na itong matalo habang maliwanag pa. Ang galing mo rin ano? Natatakot ka bang umabot tayo ng gabi? Ha! Kung matapang ka talaga, halika rito. Umakyat ka nang malaman mo kung sino ang sinusubukan mong bilugin. Hangal ka. Saan naman ni Mrs. Gomez? Dahil dito ay nakaramdam ng kaba si Mang Isko. Mukhang ayaw talagang patalo ng aswang na ito at mas nanaising nasa puno lang kaysa makipaglaban sa kanya. Naguguluhan na tuloy si Mang Isko kung ano ang kanyang gagawin. Sa oras na ito, dahan-dahan ang lumulubog ang araw. At kapag hindi pa siya kumilos at magmadali, ay baka mahuli na ang lahat. Pinatamaan niya ng tigalpo si Mrs. Gomez. Subalit nagtatago lang ang matanda sa mga sanga ng puno upang makaiwas. Wala nang nakikitang paraan si Mang Isko, kundi akyatin ang puno at doon na tapusin ang aswang. Pambihira talaga ang matandang ito. Pinapahirapan pa ako. Ang yabang-yabang kanina, tapos matatakutin naman. Ay, nakakayamot. Bulong ni Mang Isko sa sarili. Natuwa naman ang aswang sa ginagawa ni Mang Isko na pagpapakahirap sa pag-akyat sa puno. Naihulog niya rin ito sa patibong na kanyang naiisip.
Kung hindi niya magagamit ang kabuuan ng kanyang kapangyarihan, ay sasamantalahin niya ang pagiging hangal ng estudyante niya para paslangin ito. Hinanda niya ang mga kamay na kasing tulis ng ice pick para tapusin ang albularyo. Sige lang, hangal na estudyante. Lumapit ka lang. Lapit pa. Nakangiting bulong pa ni Mrs. Gomez sa sarili. Malapit na ngang makarating si Mang Isko sa sanga kung saan siya nakapwesto nang bigla na lang nagbago ang pangyayari. Nang humugot ng bote ang albularyo at iwinisik nito ang laman sa mukha ni Mrs. Gomez. Napahiyaw si Mrs. Gomez nang sabuyan siya ng langis ni Mang Isko. Halos malapnos ang buong mukha ng matanda sa init ng pakiramdam na naging dahilan para mawalan ito ng balanse at nahulog sa ibaba ng puno. Parang langkang bumagsak sa lupa si Mrs. Gomez at nangisay sa sakit habang umuusok ang mukha. Tumalon si Mang Isko habang naglulupasay pa rin si Mrs. Gomez sa lupa. Unti-unting natutunaw ang kanyang mukha na parang kandila dahil may kalakip na orasyon ang langis na iyon. Matindi ang pinsalang natamo ni Mrs. Gomez kaya hirap pa itong bumangon. Napansin ni Mang Isko ang buntot pagi sa isang puno kaya dinampot niya na ito agad. Patawarin mo ako, ma'am, pero ikaw ang nauto ko. Hindi kita hahayaang mabuhay ngayon. Kaya maghanda ka na sa katapusan mo. Lumapit na si Mang Isko kay Mrs. Gomez. Huwag, Isko! Huwag! Huwag mo akong patayin! Maawa ka! Ayoko pang mamatay! Pakiusap ng matandang aswang. Pasensya ka na, ma'am. Tungkulin kong protektahan ang bayang ito. Kung hahayaan lang kita, mas marami pa ang mamamatay. Kaya magdasal ka na sa puon mo dahil hindi ka sasantuhin ng armas ko. Akmang hahatawin na ni Mang Isko si Mrs. Gomez nang bigla nitong itaas ang isang kamay at umaatras papalayo. Hindi tuloy maiwasang maawa ni Mang Isko sa kalagayan ng dating guro na hinahangaan niya. Tila nagmukha na itong palaboy na matanda habang nagmamakaawang buhayin. Hindi na rin maipinta ang mukha nito dahil binura ng langis ang kalahati ng pagmumukha. Nakaramdam ng matinding konsensya si Mang Isko. Kung bubuhayin ba kita, matitiyak ko bang hindi ka na babalik dito kahit kailan? Sambit ni Mang Isko. Mas umiral ang damdamin niya kaysa sinasabi ng kanyang isip. Oo, hindi na ako babalik rito, Isko. Pangako yan. Sagot ni Mrs. Gomez. Napabuntong hininga si Mang Isko dahil napakahirap talaga na desisyon ang gagawin niya. Sige, maaari ka nang umalis. Huwag mo nang gagambalain ang pamilyang yun. Dahil kung hindi, ay tutugisin kita ulit at hindi na bibigyan ng isa pang pagkakataon sa susunod. Babala ni Mang Isko. Oo, salamat. Salamat, Isko. Hindi ko ito makakalimutan. Aalis na talaga ako. Tugon ni Mrs. Gomez. Tumango lang si Mang Isko at tumalikod na. Pinasok niya sa bayong ang mga gamit at naghanda na itong umalis. Pero wala siyang kamalay-malay sa masamang binabalak ni Mrs. Gomez. Nang paharap na siya upang magpaalam, ay bigla na lang siyang sinunggaban ni Mrs. Gomez sa mga braso. Natumba si Mang Isko kasama ng matandang aswang. Dali-daling dumagan si Mrs. Gomez sa kanya at diniin uli ang mga binti sa kanyang braso. Parang napako si Mang Isko sa lupa at hindi na makagalaw. Mas pinabigat palalo ni Mrs. Gomez ang katawan upang hindi na siya makawala. Naisahan rin kita, Isko! Nakangising wika ng aswang. Tuso ka talaga! Sagot naman ni Mang Isko. Wala na siyang pag-asang igalaw ang katawan para labanan ang bigat ng matandang aswang. Nasukol na siya at maaaring ito na ang kanyang katapusan. Napamura siya sa sarili
dahil bakit pa siya nagpadala sa pagmamakaawa ng matanda. Dito napatunayan ni Mang Isko na hindi pala dapat kaawaan ng mga aswang dahil sagad na sa pagkatao nila ang kasamaan at kahit bigyan pa ng pagkakataon na magbago ay hindi na nila gagawin, kundi gagamitin lang para makaatake ng patraydor. Tandaan mo, Isko, kaming mga aswang ay wala ng damdamin. Tila may malaking puwang sa aming puso magmula nang maging ganito kami at nawala na rin ang kamalayan naming pantao. Walang-wala na kaming mararamdaman ni katitig na pagmamahal. Para sa amin, pagkain lang ang mga tao. Kung magpapauto ka sa aming mga sinasabi, para mo na rin inihandog sa amin ang iyong katawan bilang pagkain. Litaniya pa ni Mrs. Gomez. Buwisit talaga ang malas ko! Bulong ni Mang Isko sa sarili na buong pinagsisisihan ang kanyang naging desisyon. Mukhang ikaw yata ang kailangan magdasal sa atin, Isko. Anong hihilingin mo sa Panginoon mo? Paraiso sa impyerno? Sabay tawa ni Mrs. Gomez. Sinubukang bumangon ni Mang Isko pero hindi talaga siya makagalaw. Ipit na ipit ng tuhod ni Mrs. Gomez ang mga braso niya. Kahit na maglilikot pa siya ay wala na itong magagawa. Mauubusan lang siya lalo ng lakas. Ayan, ganyan nga. Huwag ka nang pumalag dahil wala ka rin namang magagawa. Wika pa ni Mrs. Gomez. Pinaling na lang ni Mang Isko ang ulo upang hindi niya makita ang gagawing pagyurak sa kanya ng matanda. Subalit sa pagpaling ng kanyang ulo ay dito niya napansin ang kanyang bayong na nakatagilid sa lupa. Nasilip niya mula sa loob ang balaraw. Nakalimutan niyang may dala nga pala siyang patalim noong mga sandaling naglagay siya ng gamit kanina. Dahil sa abala sa pagpunit ng damit ay hindi ito napansin kaagad ni Mrs. Gomez. Tiniis ni Mang Isko ang kirot habang tinatastas ng matandang aswang ang t-shirt niya gamit ang kuko. Pinakilos niya ang kamay para abutin ang balaraw. Ilang pulgada lang ang layo ng bayong sa kamay ni Mang Isko. Dahan-dahan niyang pinagapang ang kamay at pilit na inaabot ang patalim. Malapit niya na itong mahawakan. Ano, Isko? Nakapagdasal ka na ba? Dahil handa na akong kumain. Nagulat si Mang Isko sa mga sinabi ni Mrs. Gomez. Mukhang wala na talaga itong balak na buhayin pa siya. Tinignan kaagad ito ni Mang Isko para hindi siya mahalata sa kanyang ginagawa. Habang nagsasalita si Mrs. Gomez ay inaabot niya na ang balaraw. Natuwa si Mrs. Gomez nang bumungad dito ang katawan ni Mang Isko. Dinig na dinig nito ang pagtibok ng puso na parang musika sa kanyang tenga. Nasasabik na talaga akong matikman ang puso mo, Isko. Isang inosenteng puso, nakakatakam. Tumulo ang laway ng aswang sa matinding pananabik. Hindi na siya makapaghintay na warakin ang dibdib ng albularyo at kunin na ang puso nito na sariwa. Iniangat na ni Mrs. Gomez ang kanang kamay upang waratin na ang dibdib ng Mang Isko. Heto na, Isko! Sambit pa ni Mrs. Gomez at tutusukin niya na gamit ng matatalim na kuko ang dibdib ni Mang Isko. Subalit napahiyaw sa sakit si Mrs. Gomez nang isang mainit na bagay ang humiwa sa kaliwang kamay niya. Napatingin siya sa kamay ni Mang Isko at laking gulat nang makita ang balaraw na hawak nito. Tuso ka talaga, Isko! Magbabayad ka! Sigaw pa ni Mrs. Gomez at nailayo niya ang kamay kay Mang Isko. Nakawala si Mang Isko nang umatras si Mrs. Gomez. Hawak nito ang kaliwang kamay na walang tigil sa pagdurugo. Ilang pulgada ang nahiwa sa kamay nito. Napapadaing ng malakas si Mrs. Gomez nang unti-unti itong makaramdam ng kakaibang init at kirot. Pakiramdam niya ay sinusunog ng apoy ang kanyang laman.
na tumatago sa kaibuturan ng kanyang buto. Nanginig ang kamay niya dahil sa matinding sakit. Bumangon si Mang Isko. "Hayop ka, Isko! Anong ginawa mo?" tanong ni Mrs. Gomez. Subalit hindi nagsasalita si Mang Isko at pinupunasan lang ang balaraw. Lingid sa kaalaman ni Mrs. Gomez, nagawa sa pilak ang patalim na hawak ni Mang Isko. May kakibat itong orasyon. Kaya sino man ang matamaan nito o mahiwa ay makakaramdam ng matinding sakit. Sinusunog nito ang laman ng sinumang masugatan at hindi basta-bastang gumagaling ang naibibigay nitong sugat sa nilalang o aswang na mahiwaan nito. Daig pa nito ang may lason sa tindi ng bisa. Dati itong pagmamayari ng tiyuhin ni Mang Isko na ipinapasa sa mga susunod na henerasyon para maging sandata laban sa kasamaan. Kung pagmamasdang mabuti ay kapareho ito ng kris ng disenyo. Dahil sa mga ulap na nakahulma sa talim nito. Subalit pinasadya talaga ang ganitong itsura para madaling makahiwa ng anumang matibay na selula o gaya lang ng laman at buto. Maliban dito ay tumatagos din ito sa matitigas na bagay tulad ng bato at kahoy. Kapag inihagis ito ay dire-diretso itong susulong at hindi hihinto hanggang sa tumama sa pinupuntiryang target. Dahan-dahan ang lumapit sa Mang Isko kay Mrs. Gomez na naging abala sa pagbebenda ng sugat niya. "Kahit anong gawin mo, hindi na yan gagaling. May enerhiyang nakabalot sa patalim na ito na siyang dumudurog ngayon sa mga laman mo. Pasensya ka na, pero hindi ka na magtatagal," wika ni Mang Isko. "Hayop ka! Ilayo mo sa akin yan!" ani Mrs. Gomez. "Ilayo? Alam mo bang may espesyal din na katangian ito? Nagagawa nitong manggamot ng may sakit. Kaya naiiba ang patalim na ito sa mga pangkaraniwang patalim. Pero pagdating sa mga nilalang na katulad mo, sukdulan ang kapangyarihan nito. Walang sinasanto." Litaniya pa ni Mang Isko. Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Gomez sa takot. "Pinagbigyan na kita kanina, pero hindi ka nakinig. Isang pagkakataon na sana yun, ngunit sinayang mo lang. Masyado kang umasa sa kapangyarihan mong nagmula sa kasamaan. Kaya heto ka ngayon at magmamakaawa uli na buhayin pa kita. Pero hindi na yun mangyayari," ani Mang Isko. "Isko, pakiusap. Huwag mo akong papatayin. Magbabago na talaga ako. Totoo na ito. Aalis na ako sa lugar na ito. Pangako." Hindi na napigilan ni Mrs. Gomez ang maluha dahil nahaharap na ito ngayon sa kamatayan. Pero sarado na sa anumang pakiusap ang tenga ni Mang Isko. Tila wala na itong naririnig na salita. Patuloy lang siya sa paglapit kay Mrs. Gomez. "Pakiusap, Isko! Wag!" Ngunit isang hiwa ang tumama kay Mrs. Gomez habang gumagapang ito papaatras. Nagtamo ito ng malaking sugat sa mukha. Muling napadaing ng malakas si Mrs. Gomez nang magsimulang kainin ng apoy ang mga laman niya sa mukha. Naglabas na ito ng maraming dugo na sumisirit papalabas sa kanyang mukha. Kaya halos maligo na ito sa sariling dugo. Matapos nito, hindi na pinatagal pa ni Mang Isko ang paghihirap ng dati niyang guro at itinarak niya na sa dibdib ni Mrs. Gomez ang balaraw. Mabilis na sumuka ng dugo ang matanda nang bumaon sa puso niya ang nasabing sandata. Mahigpit na napahawak si Mrs. Gomez sa mga kamay ni Mang Isko habang ito ay umiiyak at patuloy na nagmamakaawa. Hindi niya akalain na sa mga kamay ng estudyante niya magwawakas ang kanyang buhay. Agad itong namatay nang hugutin ni Mang Isko ang makapangyarihang balaraw. Kasabay ng kamatayan nito ay unti-unting lumiliit ang katawan ni Mrs. Gomez. Mabilis na kumulubot ang balat nito hanggang sa parang buto na lang ang natira.
Hindi na nabigla pa si Mang Isko sa nangyari dahil pati kaluluwa ni Mrs. Gomez ay mukhang sinipsip na rin ng balaraw. Matapos nito ay tumayo na si Mang Isko upang iwan ang bangkay ng aswang na dahan-dahan na rin kinakain ng lupa. Dahil sa pagkasawi ni Mrs. Gomez ay nawala na rin ang bisa ng itim na perlas nito. Kasama itong nalanta sa loob ng katawan ng matandang aswang. Bagamat naging matagumpay ang pagpaslang sa aswang, ay hindi nakadama ng kasiyahan si Mang Isko. Parang hindi niya kasi matanggap na sa mismong mga kamay niya nagtapos ang buhay ng dating guro. Masayahin at napakabait pa naman ni Mrs. Gomez sa mga estudyante niya. Kaya hindi talaga inakala ni Mang Isko na magiging alagad ito ng kadiliman. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 19. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.